Alas 9 na ng gabi. Hindi ko na namalayan. Natulog ako kanina tanghali. Kaya ngayon lang ako nagising-gising. Pagdilat ng mata ko, bigla ako agad niligpit yung aking higaan para makaupo ako ng maayos. Isa pa, hindi madumihan yung sapin na hinihigaan ko. Pinagpag ko yung sapin ng aking inuupuan. Napansin ko kasi na medyo maalikabok. At pansamantala rin akong umupo sa aking upuan at uminom ng paborito kong kape. Sa pag-iinom ko ng kape, nararamdaman ko na medyo okay din yung feelings ko. Pagtapos nun, napabalik agad ako sa loob ng aming bahay sa aking kinauupuan at muling napainom ng kape. At lumipas pa ang ilang minuto at oras. Naisipan ko na lumabas muna sa labas saglit at tumanaw-tanaw ng kung ano man. Nang makapunta ako sa kalsada, napatingala ako bigla sa kalangitan. Medyo kumukulimlim sa oras na ito. Mukhang nagbabadya ata ang ulan.
naglakad-lakad ako sa sidewalk at nakakita ako ng isang bagay na pwedeng maupuan. Doon ay umupo muna ako saglit para magpahangin. At habang ako ay nagpapahangin, may naalala ko na sinabi sa akin ng barkada ko noon na 2 lahi daw yung nakatira sa ating mundo. Sabi ng barkada ko, yung isa raw kung titingnan mo raw parang dugyot tingnan kahit ilang beses na raw naliligo. At yung isa naman daw kahit ilang araw na daw hindi naliligo malinis pa rin tingnan o parang fresh pa rin tingnan. Pero kung ako yung tatanungin, naku, ako yung tipong tao na gusto ko laging mang-trip. Yung gusto kong pagtripan yung taong kahit maporma na yung suot nag-iitsura pa rin parang dumihin kung titingnan. Ako kasi kahit simpleng damit lang ang aking suotin, kahit damit na mumurahin lang, ay malinis pa rin ako tingnan. Yung tipong mabango kung pagmasdan. Kahit nga na ilang araw akong walang ligo, hindi mo pa rin mahalata na wala akong ligo kasi kung titingnan mo ako, parang araw-araw o maya-maya akong naliligo. Samantalang siya, kahit araw-araw atang maligo yun, at kahit branded pa na damit ang isuot niya araw-araw, ay matatawa pa rin ako sa kanya. At pagtitripan ko pa rin siya. Iba't ibang trip ang gagawin ko sa kanya. At syempre yung gusto kong trip yung talagang matitinag siya. Yung maiinis siya ng sobra. Naiinis kasi ako kapag sa tuwing pinagtitripan ko siya tapos hindi siya naiinis Naiinis ako kapag hindi siya nayayamot. Kaya kapag naiinis siya sa ginagawa ko ay talaga namang buo ang araw ko. Sa kinamulatan ko, bata pa lang ko, ganun na laro na ang nakasanayan ko. Parang larong ML ganun. Minsan hinahantay ko nga na silang magtumpukan tapos bigla akong susulpot sa tabi nila. Tapos sila'y biglang magpupuglasan parang langaw. Laging ganun yung gusto ko. Ngunit kinalaunan ay may napansin ako. Sa tuwing nasosobraan ata siya sa ginagawa kong trip sa kanya, ay nagiging iba na ang pakiramdam ko. Parang feeling ko nanganganib ako. Naramdam ko yung gigil at galit niya sa akin. Kaya naman, kapag ganun, ako na yung kusang lalapit sa kanya. Pinapaalala ko na nasa on game top lang tayo. Sa side ko ganun, pero hindi ko alam sa side niya. Medyo tulog kasi ako pagdating sa era nila. Pero ramdam ko rin na kumakalma siya. Ngunit hindi na maalis sa isip ko na yung kaba na baka mamaya o lumipas man ng araw ay bigla siyang may gawin sa akin na hindi maganda. Hindi na ako mapalagay simula nung gawin ko yun sa kanya. Tsaka ko na lang naisip na sobra na pala ang ginagawa ko sa kanya. Di sana hindi na ako nakakaramdam ng kaba. Buti na lang kamo ay nangyari at naramdaman kong kabahan ng ganon. Bala ko pa naman na bulabugin yung lahi nila, buti na lang hindi natuloy. Tsaka balit pa lang ako, itinanim na sa aking isipan na magkalaban ang kabilang panig. At tsaka ko lang na-realize na hindi lahat kailangan pasukin at subukin para lang sa sariling kasiyahan.
Dahil minsan, mas kailangan ko na lang pala na mag-stay sa aking kinabibilangang lahi. Dahil minsan, kahit mabuti ang intensyon natin ay hindi maiiwasang mapahamak pa rin. Kaya dapat pala hindi ko sobrahan yung pagtitrip ko. Dapat pala saktuhan ko na lang. Minsan pinagdududahan ko na nga yung sarili ko. Sino ba talaga yung mali? Yung lifestyle niya at karisma niya o yung pagtingin ko sa kanya? Akala ko alam ko na lahat, pero napagtanto ko na malabo pa rin pala yung paningin ko. Kaya ngayon ito, inaabot na ako ng madaling araw at tagliwanag, kakatingin sa labas. Wala naman kasing ibang magandang pagmasdan dito sa amin kundi yung labas. Minsan patayo-tayo, minsan paupo-upo, padungaw-dungaw sa bintana, pasilip-silip sa pintuan. Hanggang sa dinapuan na ako ng antok. At paghiga ko sa aking higaan, tsaka ko lang naramdaman yung ngalay ng likod ko. Nagtaka nga ako nang gising pa ako, hindi ko naramdaman yung ngalay ko. Pero ngayong itong nakahiga na ako sa aking higaan, talaga namang ramdam ko ang ngalay. Yung parte-parte ng mga likod ko, tumitibok-tibok, kumikirot-kirot. Kung meron nga lang magmamasahe sa likod ko, literal, paniguradong masisiyahan ako. Kaso hanggang ngayon hindi pa siya dumarating. Inaantay ko siya para magmasahe sa aking likuran. At syempre, hindi ako titigil hanggat hindi niya namamasahe yung aking likuran. O siya, paano? Hanggang dito na lang muna yung ating usapan. Susunod ulit. Kita-kits tayo guys. Huwag kayong mawawala. Dito lang tayo sa aking channel. Ingat kayo lagi at God bless sa ating lahat.